Isang factory ng yelo sa Manila nakitaan ng maduming paggawa ng yelo. Yellow Kadiri! Sa videong ito nakuha ng aming grupo, umaga nitong May 21, 2024. Makikita na ang mga yelong binabagsak mula sa isang delivery van. Kinakaladkad lang sa mismong kalsada. Ang isang bloke ng yelo nakalapag pa sa tabi ng mga basura. Ew! Iyak naman yan mga kuya! Ang nakapanlalamig na eksena pa rito, ang parehong mga yelo, siya rin gamit ng mga kalapit tindahan, karinderya at mga tindahan ng pampalamig. Nakakapawi nga ng uhaw pero wow naman po! Sinubukan ng resibo na bumili ng yelo sa tindahan. 11 o 16 pesos ang benta nila para sa isang maliit na bloke o crush ice. Meron din silang tindang tube ice. Uy! Ang daming choices! Didiretso sa mga sandbag o anumang lagayan na dala ng customer ang in-order na yelo. Kapansin-pansin na ang kanilang crush ice. Diretso sa sahig ang bagsak at saka ito dadamputin ng nangangalawang na pala. Hala! Tetanus is waving! Sinubukan naming sundan ng ilang parokyano ng tindahan. Dalawang lalaki ang sakay ng isang kolong-kolong. Ang yelong order mula sa tindahan dineliver sa milk tea shop na ito at ibinagsak sa kanilang ice chest. At mula rito, dumakot sila ng yelo at isinali na nga sa ilang order ng milk tea. Uy! Ano ang sinkers niyan? Bacteria at germs? Dumiretso naman sila sa kainang ito na umorder din pala ng dugyot ice. Sa parehong ice chest, kumuha ng yelo ang taga-karinderya at walang alinlangan na sinerve sa aming team. Umorder ang aming team ng pagkain sa karinderya. Siyempre, kung may foods, dapat may drinks din. Pero wait, parang ayaw na pala namin, ate. Sa resulta ng isinagawang water testing sa dalawang uri ng yelo na binili ng aming team, lumabas ang malamig at nakapangingilabot na katotohanan. Positibo sa mga bakterya at coliform ang mga pinatest naming mga yelo. Sa initial testing po na ginawa namin pa lang, yung crushed ice po is may mga duming mga lumulutang. So doon pa lang, nag-come up na ako na mag-fail po talaga siya sa coliform testing. And lalo na sa heterotrophic plate count. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng tindahan kung mainom at makain nila ang maruming yelo. Pwedeng mag-cause ng pagsakit ng tiyan and pwede ring worse, magtae yung mga makaka-digest ng yelong ganong. Ang mga uri ng nakitang bakterya nakukuha raw sa dumi ng hayop at mga tao. At tuloy pa rin ang yucky business. Kayo ba nakaranas o nakabili na ng maduming yelo?